Nakapaskil na mga paalalang ito sa Osmeña Highway para sa pagsisimula ng konstruksyon ng Skyway Stage 3. Halos 300 metro at 2 lanes ang sasakupin sa southbound direction mula Vito Cruz hanggang San Andres sa Maynila. Linggo ngayon kaya maluwag pa kanina ang daloy ng trapiko. Pero bukas, Lunes, inaasahang mag-uusad pagong na ang mga sasakyan sa mga maapektuhang kalsada. Kaya paalala ng MMDA sa mga motorista, gamitin ang mga alternatibong ruta na perpendicular o kahanay ng Osmeña Highway para makarating sa South Superhighway. Imbes na maghukay, bakod lang daw muna ang ilalagay. Huwag muna kayong huhukay, bakudan nyo lang muna, magsisimula sila bukas ng alas 10 ng gabi na magbakod para makita na muna natin yung epekto. Kasi kung pabayaan natin magbakod tapos maghukay na at nagkaroon ng gridlocking, ang hirap mag-adjust kasi nagbakbak na. 5 yung lanes sa southbound direction nitong Osmeña Highway. Yung sa kabila, yung northbound, 3 lanes naman. Ang sabi ng MMDA, ilipat yung center island, yung kinalalagyan ng mga puno na yan para magbalanse yung bilang ng lanes sa north at southbound direction. Dahil sasarhan yung 2 innermost lanes sa konstruksyon ng Skyway 3, mas ipapagamit daw yung outermost lanes para nang sa gayon kahit papano maibsan yung inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. Kabilang naman sa mga naging resulta ng 2-day Traffic Management Summit kamakailan ang panukalang pag-alis ng window hours para sa number coding scheme. Dahil dito hanggang 20% ng vehicle volume ang mababawas sa kalsada habang nagsasabay-sabay ang infrastructure projects. Di ba ngayon may window hour tayo 10 to 3? Ang gusto nila is mula umaga na hanggang gabi na. Sa listahan naman ng MMDA, 23 universidad, kolehiyo at mga pampublikong paaralan ang maapektuhan sa Skyway 3 project pa lang.